Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron ditong dinala sa atin, no? Isang Platinum na portable speaker, Bluetooth speaker na portable ito. Platinum yung kanyang brand, yan, no? Platinum. Ang problema nito is madaling malubat. So kapag tinanggal sa saglit lang, lubat na kagad. So meron naman siyang power, pero nga madalas nalulubat kagad kapag ginamit. So ayan, bali nilagyan natin existing na charger yung kanyang power supply, Yan, tinesting muna natin kung namamatay nga. So hindi naman siya namamatay kapag kinonvert natin sa power supply yung ganito. Yan, pagka wala kayong pamalit na battery, so ito power supply. Kasi kapag ang speaker nyo is namamatay, so ibig sabihin sa battery ang problema. So battery ang problema kapag namamatay speaker, lalong-lalo sa mga Bluetooth speaker. Kaya ngayon i-upgrade natin yung battery nito. Yan, pero ito nag-drive muna tayo sa charger. Charger na 12 volts ang ginamit ko, 12 volts, 3 ampere. Saksak muna natin. Yan, may power na siya, Yan. Yan. Para siyang JBL na design pero platinum. At meron kasamang speaker ito. Ang speaker, mic. Actually, okay naman siya kapag nilagyan natin ang supply, hindi siya namamatay. At kapag tinesting natin, so tinesting ko na yan, so ganun pa rin. Goods na siya pagka tinesting natin na may supply, hindi siya namamatay. Ibig sabihin lamang yung battery ay sira. So yan, ito yung design niya sa loob. Ito. Yan, yan ang design sa loob. Yan. Ito naman yung connection ng battery natin, yung naka-jump. Yan, Yan. Ito yung connection ng battery natin, yan. So i-upgrade natin to sa lithium, yung dating battery niya. So yan, so ito lang naka-jumper dyan, yan to, charger power supply. Kapag wala kayong pamalit na na mga battery, so ito power supply lang muna na 12 volts, pwede nyo i-jump. Sa mga marunong dyan, so pwede nyo gawin to kapag hindi nyo alam, so wag nyo nang gawin, baka masira tuloy yung inyong speaker, baka tuloy yung masira. So ito naka-jumper lang sa ilalim yan, nakahinang sa ilalim yan, hininang ko. Yan. So ngayon is gumagana na siya at hindi siya namamatay dahil tinesting ko na siya kanina. So goods na siya ngayon. Ang kulang na lang is para maging maging okay, so palitan natin yung battery nito. Ito na, i-upgrade na natin yung battery, Bali binili natin sa online to, 32650. Yan, Ito pa yung mga kasama kasi bubuo ako ng tatlong ganito. Tatlong 12 volts siya, isa, dalawa, tatlo. Ang pangalan ng battery ito is 32650. Or may kahawig din itong size na 32700. Parehas lang yung 32650 at ang 32700 ay parehas lang battery na ganito. So bubuo tayo ng 12 volts 6Ah na. 12 volts 6Ah. So 3.2 plus 3.2 plus 3.2 and 3.2 volts sa bawat isa. So kapag siniris natin yan, makakuha tayo ng 13.5 volts. Around 13 volts or 12 volts above. Yan. So gagawin natin is assemble lang natin to. Ito yung tray na ginamit ko, marami din naman sa online ito, murang-mura lang yung mga ito. Battery tray. Yan ang gagamitin natin. Ito na siya. Yan, assemble na. So madali lang naman yan. So yan. Madali lang naman yan mag-assemble ng 12. So ganun lang. Pasok nyo lang yung tray, ganito. Nabibili din to sa online yung tray na ganito. So ganito lang yung paglagay. Yan. Yan, meron na kayong tray. Kasi meron ditong pang-apatan, hanggang kagaya nito, meron pang-apatan. Yung ganito, yan, pwede rin siyang yung maramihan, meron din nabibiling tatluhan, meron dalawahan, merong isa. So, depende na lang sa inyo. Yan, battery tray ng 32700 or 32650. So, patayin muna natin to. Kasi naka pa. Yan. So, assemble muna natin to. So, ganun lang pagka-assemble natin ito. Easy lang. So, meron kasi itong B1, B2 at saka B3 na type ng batteries. So, ang batteries na pipiliin nyo is B1. Ganito B1. B1 lang yung pinili ko. So, ang B1 kasi ng positive niyan is ganito. Sa B2 at saka B3, iba naman yung positive niyan dito. So, kapag ganito yung positive niya, pero minsan nagpapalit yung kanilang ganito. Dito is napupunta siya dito sa itaas, yung thread. At ito naman yung nut is na pupunta sa ilalim. Depende sa size ng battery. At depende sa klase ng battery. Ng 32700 or 32650. Gaya nito.
Yung nakalagay naman dito 32650. Yan. So ang positive nito is itong may groove, itong positive, palatandaan ng positive, at ang negative natin is ito. So isi-series lang natin yan para makakuha tayo ng 12 volts. So yan, ganito. Yan. Tapos ito naman, yan. Kakat na lang natin yung existing. Kakat natin yung existing na to para 12 volts na siya. Para saktong-sakto lang yung 12 volts. Pwede rin yung design na pang-apatan yung dito sa taas. Pwede rin yun pag ganito. Yan, bali apat sila, pwede naman yung ganyang design. Kaso nga lang, ito yung nagustuhan kong design sa kanya pa-flat. Para madali kong ma-instruction sa inyo kapag bumuo kayo ng ganitong klase ng mga battery. Yan, ganito. Yan. Okay. So yun lang, napakabilis lang buuhin. Yan. Okay, so meron naman tayo ditong mga BMS. Ito, BMS natin 100 ampere. Yung kanyang discharge na binili natin sa online. Tapos gumamit tayo ng active balancer o para sa mag-balance ng ating mga battery para hindi mag-over yung kanyang capacity or hindi pala mag-over yung kanyang voltahe. Lahat sila pantay-pantay. So ito yung board na gagamitin natin para sa ating active balancer, sa ating BMS. Yan, active balancer o ito. Yan. 4S 6 ampere yung gagamitin ko. 4S 6 ampere na. So active balancer tawag dito. Taga-balance ng mga battery. Yung trabaho naman ng ating BMS, ito 'yon. Ito 'yon. So ito yung BMS. Ito naman yung nagpoprotekta sa ating battery para hindi mag-over discharge at hindi siya ma-overcharge or hindi ma-overcharge yung battery. Para hindi masira. Ito yung protection niya. Itong dalawang to, pares yan. Yan. Ilalagay natin dito sa itaas. Yan o. Yan. So gugupit lang ako ng plastic dito para patungan ng ating battery. Sa mga motorcycle battery, pwede itong buuhin sa mga motorcycle. Gaya ng ating mga motorcycle dyan. So pwede itong gamitin ito. Mas matibay ang lithium kumpara sa mga lead acid. Kasi ang before is lead acid siya. So kapag lead acid kasi nasa 50% lang yung magagamit mo kapag ginamit mo yung battery. So halos nasa 30% lang talaga yung magagamit mo sa isang 12 volts ng lead acid. Hindi kagaya ng ganito na lithium na siya. So 80% is magagamit mo at ang 20% para tira sa battery para hindi ma-over discharge at hindi siya masira. So mas lamang talaga ang mga naka-lithium. Yan. So lithium din naman ito. So lamang ka kapag naka-lithium ka kumpara sa lead acid. Kahit sa anggulo ng mga DC, so mas mainam talaga ang lithium. Kagaya ng mga solar panel, mga solar natin, system yan. So naka-lithium tayo, so mas mainam yan, lithium. So bubuhayin na natin to, medyo busy tayo ngayon. Tignan nyo naman, maraming gawa. Yun o. Okay, tara, simbolayin natin. So ito na yung ating battery pack na bubuuhin na 12 volts. So ito yung negative ko. Ayan, negative. Lusot dito positive. Positive connect sa negative. Negative, then kukonect sa yung positive natin, kukonect din sa negative. Then kukonect din yung ating positive sa negative para maging series connection. So ganito yung series connection. Yan, bali ito yung magiging main positive natin at ito naman yung magiging main negative. So, yan. Lagi nyo tatandaan kapag bumili kayo, yung positive at negative, depende sa design kasi sa battery natin. Kasi kapag bumili kayo ng B1, so ganito yung itsura ng B1. Ang B2 naman, iba naman ang B2. Ang B3, iba naman ganito, yung thread. Sa thread lang naman sila nagkakaiba. Sa Shopee or sa Lazada, kakabili din naman ng mga battery. So baka ilagay ko dyan sa link, tingnan natin. Yan. Minsan kasi yung mga ganito thread, yung negative, ay nagiging positive siya dito. Yan. Kaya nga mayroong B1, B2 at saka B3 para natin yung positive at saka negative ng screw. Depende sa design ng inyong mga battery. Lalo sa mga maramihan. So kailangan talagang yung B1 at saka B2 or B3 na design ng battery is kailangan pag-isipan na mabuti bago ibilhin. At ito naman mga ka-DIY, so tapos na tayo dyan. Ito naman yung ating tabbing wire. Yan ang gagamitin natin, tabbing wire para sa pagdugtong ng mga battery. Yan, kagaya nito.
So gugupitin lang natin yung tabing wire. Mura lang naman ang tabing wire. Meron naman itong stainless, yung parang plated na parang stainless, at meron naman ganito copper. So kakat lang natin yan dito ng mga gunting para maitabing natin dito, para mai-jump natin yung mga batteries. Okay, so kakat lang natin to. At dito naman, so nagkat ako ng plastic. Yan, sa mga plastic, kahit itong klaseng plastic ay ilalagay natin dito sa itaas para patungan ng ating mga balancer at saka BMS. Yan. Yan. So ganitong klase ng BMS yung pinili ko, 100 ampere. Ito yung design ng BMS. Ito. Meron siya ditong B negative, ibig sabihin papunta yan sa main ng ating negative na battery. Ito na yung gagamitin natin ng negative. Tapos yung C negative, yan ang discharge ng ating battery. So ito yung magiging discharge natin, at yung B negative na to, kasi sa mga BMS meron B negative at P negative. So ito yung magiging negative natin papunta sa battery, negative ng battery, at ito naman yung negative papunta sa charging na. So mamaya makikita nyo rin yan. At pagdating naman dito sa wiring, ito yung magiging negative natin, mapupunta yan sa negative, sa main negative. Ito naman first positive naman to. Yung sumunod na wire, ayan, kapag nakita yung negative, ang susunod dyan is first positive to second positive, third positive, ay maging fourth positive or main positive, main or fourth. So ganito rin yan, nakaparallel din naman yan sila, kagaya ng BMS. So yung BMS natin is tinanggalan ko siya ng socket kasi nga baka mag-init o mag-lost contact yung mga ganitong klase ng socket. Yan, kapag nilagay natin dito, ito yung original niya, so inalis ko, tinanggal ko at nilipat ko yung wire na lang ginamit ko. Kasi kapag bumili kayo ng ganitong klase ng BMS, nakaganito yan, naka-socket type yan. So nahulog, wait lang. So ito yan, naka-socket yan, oh. Yan, pwede naman i-socket or connector. Yan, tapos ito, meron naman ditong yan, flat screw, at ipasok nyo yung mga wiring. So sa pagbuo naman ng mga wiring, kagaya nito, so hanapin nyo lang yung negative, ito negative. Yung wire na negative dito, yun ang gagamitin dito. Sa unang pin, yan, negative to. Unang pin dyan, negative, yung itim. At lahat na yan, puro gray na yan ito. So pinex, so na-fix ko na siya rito. So ganito yung kalalabasan. Main negative, first positive, second positive, third positive, at fourth positive or yung main natin. So iparallel lang natin yung connection na yan. Main negative, itong negative, magkasama yan. Pagkatapos yung ating first positive naman, ito, kasi ito yung sunod sa negative natin, itong wire na to, ito yung magiging first positive. First positive, naka-parallel or naka-parallel dito sa first positive din ito. Yan, first positive yan. So ito yung mga magkasama. Pwede nyo nang hinangin yan at ilalagay sa first positive. So ito yung maging first positive natin. So ito yung maging main, ito yung maging first. Dito yung first. Sa second positive naman, ito yung second wire. At dito naman sa second wire naman ng ating BMS. Yan. Ilalagay naman natin to sa second positive. Ito na yung second positive natin. So dito natin ihinang yan mamaya. Yan. Sunod-sunod lang yan hanggang mag third positive at saka fourth positive. So sunod-sunod lang yung wiring. So papakita natin yung mamaya yan kapag na-symbol na natin. Yan. So ganito lang yung maging design ko. Okay na yan. So ganito lang yung magiging design. So dito ko siya dinesign kasi nga dito yung mas malapit yung negative. I-connect lang natin yung wiring ng negative sa main. Basta meron na kayong main positive, main negative, dapat meron din kayong main positive kasi yun ang kukunan natin ng ano mamaya connection. Yan. So dito na yung lalabas yung main. Dito talaga lalabas ang main yan sa P negative. So ito na yung magiging main mamaya, ito at saka ito. Yan. So papakita natin mamaya kapag na-assemble na natin. So itatabing wire muna natin tapos ipipix na. Gagamit tayo ng double adhesive or double sided tape para sa may dikit natin dito at hindi mo gumalaw at
tatalian na rin natin ng ganito cable tie para ano, ito ay pang demo lang naman, at least matandaan nyo kapag bumuo kayo ng ganito. Okay, tara. So ito na, nabuo na natin, nalagay na natin yung ano, yung tabing wire natin. Yan, ginupit natin ng gunting ito. Yan. So kapag ganun, negative na main, tapos connect siya dito. Yan, para maging yan, papasok ng positive. Yan, tandaan nyo lagi, negative papasok sa yung positive na out, kukonek sa negative, negative ito, kukonek naman sa positive, yung positive out natin, kukonek sa negative, negative in, kukonek sa dito, lalabas dito sa positive, positive kukonek na negative. Yan, so out, ito na yung out. So pag ano na naman yung ano natin, yan, ito connection, papunta rito, connection din naman yan. Yan. Okay, so next natin is BMS at saka yung ating active balancer. Ito. Okay, so install ko lang muna. Yan, at paalala lang dito sa ating ano pala, dito, paalala lang no, sa ating balancer yan no, meron siyang on and off, yan no, on at saka off. I-activate nyo daan, yan no. Yan, switch yan, on at saka off. I-off muna natin, tapos i-on natin mamaya. Sungkitin na lang natin to, yan no. Yan, naka-off position, i-on natin mamaya yan kapag ginamit na natin, yan. Okay, so idikit natin dito. At ito pala yung ating mga screw. So pag bumili kayo ng battery, included na rin ito. So meron naman mga seller na nagbibenta ng mga batteries na ganito, at saka included na yung mga screw. Ito kasi is para dito yan, para dyan. So bubuuhin natin iyan. Okay, so install natin. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan o, yung last natin. So lagyan ko muna ng screw. Ito, hindi po pala na screw yan. So lagyan na natin yan ng screw para ano, tapos na. At BMS at saka balancer na lang talaga yung gagawin natin. Yan. So ginupit ko lang yan para sumentro doon sa ano, sa negative natin. Yan. Okay. So yun lang. Yan o, hinangin na lang natin to. Yan. Hinangin na lang natin yan. Okay. Tapos ito naka-double adhesive na naman to sa likod. So nakadapa lang, mas maganda sana nito nakatayo, pero okay din naman yung nakaganito. So hinangin natin to. Yan. Okay, tapos nating hinangin. Next is gagawin natin itong main negative. Main negative natin, pagsamahin na lang natin yan. Tapos dito natin connect sa negative din, dito. Yan. Lahat ng negative, kunin nyo tapos i-connect nyo dyan. Yan, putulin natin to, i-connect natin dito. Yan. Okay. Okay, so nakabit na natin yung negative. Ito. Ngayon, proceed tayo sa first positive. Dahil ito yung negative nyan, ito first positive na. So dito natin i-connect sa first positive. Ito yung negative, main, ito yung first positive natin. So dito tayo kukuha ng isang first positive. Ito first positive din yan, negative, first positive ito. Yan, magkasama yan. Itong dalawa. Yan. So dito natin i-connect.
sa first positive. Ito. Yan, i-connect natin dito yung dalawa. Putulin ko lang to tapos i-connect natin dito sa first positive. Okay? Okay, so nakabit na natin yung second positive at saka third. So ito yung first, ito yung second positive at saka third. Magkakasunod lang naman yung mga wire nila yan. Yan. Third at ito naman yung fourth or last. So dito, ito yung pinaka-fourth, ito yung pinaka-huling wire. Ito naman yung pinaka-huling wire. So yan mga fourth positive natin dito din ilalagay yan. Nilagyan ko na siya ng copper uli para makapagdikit tayo dyan ng wire. So hinang na lang natin yan, i-resolder natin. Yan, so nagtira pa ako ng isa. Yan. Para sa last, taray. Init. Yan. Yan o. Yan. Saka natin i-activate yung ating active balancer pagka na-install na natin lahat ng wiring. So saka natin i-activate yung ating BMS. Ito, i-on na lang natin yan. So kuha muna tayo ng tester para masukatan natin. I-on natin muna to. On. Yan, may on tsaka opo. On natin. Yun. Nag-active na yung ating active balancer. Susukatan natin yan dito sa positive at saka itong negative or yung P negative. Okay, so ito na siya. Yan. Okay. Okay, so sukatan natin ang voltahe. Yan. Dito tayo sukat sa negative. Tapos ito yung ating positive. Meron tayong 13.1 volts. So goods na yan. So kailangan pa natin itong i-charge. So sa voltaheng yan, okay na yan. So kailangan pa rin natin yan i-charge. Yan. Pag dito, hindi ko lumabas ng BMS, 13.1 parehas lang. Yan. So ito yung magiging positive na natin. Lagyan na natin ito ng wire para mayroon tayong positive wire, and then sa negative wire is dito. Okay. So inaangan natin to para magkaroon tayo ng negative wire. So yan lang ang connection. Okay. So ayan mga ka-DIY, bali install na natin. Na-install na natin dito. Yan o, positive, negative. Yan. So ginampiran ko lang muna kasi mamaya tatanggalin natin yan. Ito yung positive natin. Ito naman yung ating negative. Ayan. Ito. Ito, naka-jump lang muna doon sa sa wire ng battery, kasi yung wire ng battery dito. So dito ko siya Yan, yan ang papasok sa ilalim. Papasok sa ilalim, yan papunta sa ating battery. Yan ang naka-inject doon sa itaas ng cable. Diyan yung red. Yan. Yan ang connection ng battery. Yung dalawang yan So yun, ito na yung na-drive sa kanya. Power on natin. Yan. Bluetooth mode. Waiting for connection. Yan. So goods na siya. So medyo matagal ang buhay ng ating mga lithium. Okay, so hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video tutorial. Sana nakakuha kayo ng kahit konting idea kung paano bumuo ng ating 18650 sa mga Bluetooth na mga 32650 na laging nalulubat yung ating mga speaker, mga Bluetooth sa mga Bluetooth speaker natin. So yan lang ang katapat niyan, lithium, para tumagal ang buhay ng ating mga battery. So lithium ang pinaka-the best na ilalagay dito sa ating mga Bluetooth speaker. Yan. Lalo sa mga portable kagaya nito. So goods na yan Bluetooth. So install ko lang mamaya yan
So hanggang dito lang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. GM Tutorial. Bye bye.